Ang bangungot ay isang hindi karaniwang karanasan nga ng mga tao na hindi na sila nakakagising sa kanilang pagtulog. Kaugnay ito sa mga tinatawag ng tao na sleep paralysis na hindi na sila nakakagalaw tapos may mga nakikita silang kung ano-anong nakakatakot na bagay sa kanilang mga paligid. Pero kung tutuusin, kadalasan ang mga tinutukoy ng mga tao sa ganitong klaseng bangungot ay namamatay na talaga yung tao. Hindi na nakakagising. Gayunpaman, yung bangungot mismo ay hindi naman ibig sabihin na mamamatay talaga agad yung tao. Posibleng mamatay at posibleng hindi mamatay. Pero yung nangyayari nga ay yung tinatawag na sleep paralysis. Sleep paralysis, ibig sabihin yan ay hindi nakakagalaw yung tao tapos nahihirapan sa paggising. Nakakaranas tayo ng pagkabalisa at pagkahirap huminga. Kaugnay ito sa sinasabi ng mga tao na nightmare or isang masamang panaginip na nakakakita nga tayo ng mga kahindik-hindik o madilim o mga hindi natin maintindihan na mga bagay. Ito yung mga sinasabi na sinapian din ng masamang espiritu pero habang natutulog yung katawan. Sa kultura natin ay sikat ang ganitong klaseng terminolohiya at alam ng mga spiritual na manggagamot o albularyo ang ganito na nangyayari sa mga tao kaugnay sa ating spiritual. Ang nangyayari sa spiritual na paraan ay lumalabas naman talaga tayo or ang spirito natin mula sa ating mga katawan kada gabi. Pero kapag halimbawa binabangungot tayo ay nahihirapan ang ating spirito na makabalik sa ating mga katawan. May mga iba-iba kasing dahilan na nangyayari ito. Halimbawa ay kulang tayo sa enerhiya sa spiritual, kulang ang ating tulog, dulot nga din sa pag-abuso ng mga alkohol o droga. Pwede rin itong dulot ng sumpa, kulam o iba pang mga klaseng spiritual na atake. At minsan sa pwesto ng pagtulog, kung halimbawa ay nakaganyan tayo matulog sa paghiga natin, ay mas madalas tayong makakaranas nga ng tinatawag na sleep paralysis or bangungot. Mas maganda yung nakatagilid tayo sa pagtulog natin kaysa doon sa nakaganyan lang yung pwesto na nakatihaya. May kaugnayan din yung enerhiya ng lugar na pinagtutulugan natin at depende rin kung halimbawa ay may tinatawag na mga maligno or namatay doon sa mismong lugar. Pwede rin may kaugnayan kung daanan ng mga hindi natin nakikita yung lugar na yon or hindi pa nababayaran sa isang ritual sa mga engkanto na in charge doon sa lugar na yon ang lugar na pinagtutulugan ng taong binangungot. So yung medical term nga para doon sa hindi makagalaw yung tao, yung tinatawag nga na sleep paralysis kasi hindi tayo nakakagalaw. Tapos parang aware tayo, conscious tayo sa ano yung nangyayari pero hindi natin magalaw yung ating katawan. So pwedeng may nakikita tayo sa paligid natin nga na madilim na mga bagay na mga nilalang na parang mukhang sadako or kung ano man yung nakakatakot dyan sa paligid natin. Tapos yung medical term din naman para kapag halimbawa namatay talaga yung tao doon sa kanyang pagkabangungot na yan, sudden unexpected nocturnal death syndrome or SUNDS. Ito ang pangalan para doon sa mga tao na biglaan na nga lang mamamatay nang wala silang makitang dahilan sa pag-check up nila doon sa mga pasyente na may ganitong klaseng syndrome. Gaya ng sinasabi ko ay mas maganda nga sana na magsama ang Western at Eastern o yung mga scientific at spiritual, tapos medical at cultural o di kaya traditional na medicine para mas maging buo ang ating pananaw sa ganitong klaseng mga pagpapagaling sa kondisyon. Kasama na din sa iba-ibang mga sanhi na nabanggit ko sa spiritual na paraan na physical naman ang titingnan natin ay kung sobrang ating stress at pagod or hindi regular ang pagtibok ng ating puso, kung masyadong mabigat yung kinain natin bago tayo matulog na nahirapan tumunaw yung ating katawan, yan ay mga posibleng sanhi na mangyari nga ang bangungot sa atin. So sana ay mag-ingat tayo doon sa mga sinasabi kong yan mga kapatid. Ang bangungot ay walang halong biro kasi matindi ang ating pagpapawis at yung tibok ng ating mga puso ay sobrang lakas. Kadalasan ang dahilan ng mga pagkabangungot talaga ay may mga masamang espiritu at ito na nga yung tinatawag na kulam or sorcery witchcraft kasi yan yung pagpatay sa isang tao na wala kang makikitang ebidensya sa scientific o hindi kaya sa korte. Mangyayari na lang dyan ay makikita na lang ng albularyo or spiritual na manggagamot kung ano ang dahilan sa pagkamatay ng biglaan ng isang tao sa kanyang pagtulog. Alalahanin natin na ang pagtulog natin ay ang paglabas nga ng ating spiritu mula sa ating katawan, kaya spiritual na atake ang mangyayari sa ganitong panahon at mas maganda may spiritual tayong protection kasi kung hindi ay maaari tayong maatake ng mga ganitong klaseng mga spiritual na kababalaghan. Maganda nga ay meron tayong mga habak de spiritual o mga anting-anting mula sa mga
pinagkakatiwalaan nating mga spiritual na manggagamot at magpa-ritual tayo para mas malakas ang spiritual nating proteksyon. At kung interesado kayo ay pwede kayong mag-PM para sa mga ganyan namin. Gayunpaman, ang ating pagkabangungot ay hindi lang din tungkol sa mga spiritual na atake, kundi sa kakulangan din natin ng pag-ingat sa ating mga sarili. Bukod pa nga doon sa sinasabi kong habak na spiritual or iba pang anting-anting at ritual, ay meron tayong magagawa sa ating pagsisikap, sa ating pag-alaga sa ating mga sarili, katulad nga ng pag-exercise ng maayos, pagkain ng malusog, masustansya na mga pagkain sa isang balancing paraan. Huwag din natin sosobrahan masyado yung pagkain natin bago tayo matulog. Dapat meron tayong konting panahon na patunawin muna natin bago tayo matulog, mga 2 to 3 hours. Iwasan din natin yung sobrang pagka-stress at pagkapagod. Mag-meditate tayo sa mindfulness at sa third eye meditation na paraan na tinuturo ko. At isa sa pinaka-importante nga siguro yung pag-iwas nga sa mga alak o droga as much as possible, kasi yung ibang droga, lalo na yung mga tinatawag na psychedelic or psychoactive, ay makakaiba sa ating daloy ng isipan at makakabukas ng mga lagusan sa ating spiritual na enerhiya para makapasok nga ang mga masasamang espiritu. Yan nga yung isa sa pinaka-importante na gawin natin para tayo ay makaiwas, dahil nga yung droga, alam nyo, ay napakalaking magiging epekto niyan para makatanggap tayo ng iba-ibang espiritu na hindi naman natin alam kung ano. Kaya kailangan sana natin ay magdasal tayo at mag-meditate. Kung mag-meditate kasi tayo, ay nakokontrol natin yung enerhiya natin at anong mga spirito ang papapasukin natin at palalabasin natin. Tayo ay may kamulatan sa mga ganyan kung tayo ay nagme-meditate, kaya sana dahan-dahan natin gawin yung spiritual na pagkabukas sa ating landas para tayo ay hindi masobrahan. Kasi yung mga iba ay gagamit sila ng mga psychoactive drugs para nga mas mabilis daw ang kanilang mga spiritual na paglalakbay, pero ang masasabi ko ay mas marami pang ang madudulot itong kasamaan o kamalian kesa doon sa tama na maibibigay nito. Maaaring komplikado ang bangungot sa ngayong panahon, lalo na hindi pa nagsasama ang pag-imbestiga sa material at spiritual na pagsabay na pagtingin, kung kaya sana ay palawakin natin ang ating isipan at makita kung ano ang spiritual at medical na pagtingin dito sa phenomena or pangyayari na tinatawag nating bangungot. Sana masunod nyo yung mga payo na sinasabi ko para hindi kayo mabangungot, at sana maklik mo ang link sa post description para matulungan ka sa pag-iwas dito sa bangungot na ito. Salamat kapatid, stay safe tayo palagi sa ating pagtulog mga kapatid. Salamat po at God bless.